Ilang buwan na namang hindi umandar to? Ilang buwan? Ang problema nitong sasakyan ng kumpare ko, isang buwan niya na namang hindi napaandar itong sasakyan niya na nakabilad sa arawan. Kaya ang gagawin ko dyan, i-check ko muna itong kuryente niya kung meron. Binunod ko itong high tension wire niya dito sa distributor cap. Ayan, kung makikita nyo mga boss, tapos ipapa-start ko yan. Tingnan natin kung may kuryente. Start. Di pa. Di pa. Okay. May kuryente. Nakita nyo naman mga boss, di ba may kuryente siya. Ang i-check ko naman na susunod dyan, itong carburetor. Pero dahil sa makailang ulit nang in-start ito ng kumpare ko, hindi pa pwedeng isubok ko pa ito kung meron siyang gasolinang lalabas. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, para hindi ako maubusan ng battery dahil nandito ako sa probinsya ngayon, tatanggalin ko itong fuel filter niya. Tapos yung gasolinang laman niyan, ilalagay ko dito sa carburetor. Gagamit ka lang naman dyan mga boss ng flat screw para maluwagan ko itong clamp niya dito sa fuel filter. Ayan mga boss, kung makikita nyo, niluwagan ko itong clamp niya gamit itong flat screw. At yung isang clamp naman yan mga boss, pisilin mo lang naman yon, tapos maililihis mo na para matanggal sa pagkakaipit itong isa pang fuel hose. Nang sa ganun, mabunot mo na yan dito sa fuel filter. Ayan mga boss, kung nakita nyo, nabunot ko na itong fuel filter. Pero bago ko ibuhos yung gasolina na laman ng fuel filter, tatanggalin ko muna itong air filter housing assembly ni customer. Unahin ko dyan siyempre yung cover ng air filter housing muna. Nakaklip lang naman yan mga boss. Pag na-release nyo yung tatlong clip nyan, pati yung nut dito sa ibabaw ng air filter cover nya, pwede mo na ngayon mabunot itong air filter housing. Tapos, yung laman ngayon ng fuel filter, ibuhos mo yan dito sa loob ng carburetor, papunta yan sa floater para magkaroon ng gasolina itong loob ng carburetor. Kasi kung hindi naman barado itong carburetor, i-start yan. Pwede kasi sa tagal ng pagkakabilad nitong sasakyan, natuyo na yung gasolina dito sa loob ng carburetor. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo mga boss, sinortcut ko na itong trabaho para hindi ako maubusan ng battery. Dahil nga sabi ni customer, ilang beses niya na itong pina-start. Pa-start ko na itong makina mga boss. Diba? Tutuyuan yan eh. Yun nga ang sabi ko kay customer, dahil nga sa pwesto ng parking niya sobrang init, natutuyuan ito ng gasolina dito sa carburetor. Ilagay ko ng mga boss yung bagong bili ni customer na fuel filter, dahil nga nang ma-check ko itong fuel filter niya, may halo na rin na tubig. Ito na mga boss yung bagong bili ni customer na fuel filter, ilalagay ko na yan. Tandaan nyo mga boss, kung nasaan yung arrow ng fuel filter, yan yung papunta dito sa carburetor. Yung isang clamp nito mga boss, gagamitan mo yan ng flat screw para hubigpit siya at maipit niya itong fuel hose. Yung isa naman mga boss na fuel hose, pwedeng ipitin mo lang yung clamp no ng daliri mo, bubuka na yon, tsaka mo ngayon ilagay itong fuel hose dito sa fuel filter para maipit na siya ng clamp. At pag okay na, ipakita ko naman sa inyo itong tubig dito sa fuel filter ni customer na pinalitan ko na rin. Dahil nga sa bukod sa may tubig na itong fuel filter ni customer, kung makikita nyo itong gasolina niya, marumi na rin. Naayon pa nga daw dito sa kumpare ko, pinadrain niya na raw yung gasolina dito sa tangke. Ang problema, yung parkingan niya naman, bilad sa araw, tapos nauulanan, tapos lupa pa yung parkingan niya. Siyempre nagkakamoy siyan, kaya possible magkaroon ng tubig, tapos dumimi nga talaga yung gas niya. Kaya nga nagsabi ako sa kanya, hanggat maaari, ilipat niya ito ng parkingan, yung may bubong. Kaya ginagawa ko talaga dyan, pag ganyan, mahita, maubusan tayo ng baterya eh. Direkta nga agad. Sige, paano mo pre? Paki makina, tingnan natin. Okay. Under na yan. Yun nga ang sabi ko dito sa kumpare ko, switch off niya itong makina, tapos start niya yan ulit. Start mo. Di ba? Isang bomba naman nakabilad dito eh. Tuyo gasolina niyan. Kaya kayo mga boss, kung matagal na stock yung sasakyan nyo, tapos wala pa kayong parkingan, nakabilad sa araw, pwedeng check upin nyo muna kung may kuryente or wala. Kung may kuryente lumabas dito sa high tension wire, pwedeng pumunta ka na sa carburetor mo.
Huwag mo muna siyang start. Ipump mo muna kung meron lalabas na gasolina dito sa pump jet mo. Pag wala, pwede mong pasalubungan ng gasolina yan mga boss bago mo siya start. Mapapa-start nyo yun mga boss kung wala naman talagang problema dito sa sasakyan mo. Maliban na lang kung may problema yan, hindi mo yan mapapaandar kahit buhusan mo pa yan ng 1 galon na gasolina. Magagawa mo lang yung ganitong pamamaraan mga boss kung talagang okay yung starting ng sasakyan mo bago mo siya iniwan. Ibig kong sabihin bago mo siya in-stack ng matagal. Patay mo? Pa-switch off ko ulit itong makina mga boss para sigurado tayo kung i-start ulit itong sasakyan niya. Start. Okay, patay. Start. Papa-start mo sa isang linggo, pa-start mo rin siya. Paano kahit kada 3 araw, papa-start mo. Kasi tutuyo yung gasolina eh. Ilan naman ang ano yan. Kaya kanina nung chinek ko sa carburetor, walang gasolina eh. Ano yun? Kung maririnig yung mga boss, pinagsabihan ko nga itong kumpare ko na importante na mapa-start niya itong sasakyan niya. Kahit sa 1 linggo, dapat 2 beses or 3 beses para hindi nagkakaganito. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!